Tungkol sa 19 na kataong napatay dahil sa engkwentro with the military, kung saan ilang estudyante ang na-identify na nakasamang napatay, may ilan sa right na nagbigay ng triumphalist take. O, kita nyo? Sabi ko sa inyo, breeding ground ng NPA ang UP eh. May iba naman sa left, nagtawag ng hostisya dahil mali daw ang militar. Panoorin nyo itong episode na ito dahil ibibigay ko ang aking take mula sa point of view ng isang magulang. Dito sa The Sentinel PH, nakikiramay kami sa mga namatayan. Death is always tragic kahit sino pa ang napatay. I am against dancing on the graves ng mga napatay na ito sa engkwentro. Although ang ilan sa right sabi nila, choice naman nila ito, pinili nila ito, assuming na sumali talaga sa NPA ang ilang mga estudyanteng itong napaslang. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pero against ako sa name calling. Hindi ko alam kung bakit corned beef ang tawag sa mga napatay nito. Wag na nating alamin. If it were to me, hindi ko na rin sana ipopost ang picture, let alone ang mga pangalan ng mga napatay para mabigyan man lamang ng dignity o privacy ang mga pamilya na nagluluksa. Pero it seems like yung side ng napatay ang naglabas ng mga info na ito. So be it. May mga claims na nagsasabing hindi naman daw talaga NPA ang mga kabataang ito, kundi mga researchers. At injustice ang pagkapatay sa kanila. Since sila din naman ang naglabas ng identities ng mga napatay, no use na itago ko pa sila dito. Ang pinaka-high profile sa kanila ay si Alyssa Alano, na akala ko nung una ay model ng FHM. Hindi pala. Ibang Alyssa pala yon. UP student daw itong Alyssa na ito. Yung isa naman ay si RJ Ledesma. Tapos napaisip ako, hindi ba artista yon yung nasa Royal True Orange? Again, ibang RJ Ledesma na naman pala ito. May mga nagke-claim na may hawak daw na baril ang mga ito at nagpaputok daw sa militar. In analyzing this incident, ayaw kong i-rest ang lahat ng blame sa mga napatay. Obviously, accountable sila sa sarili nilang choices. Pero kung yun lang ang gagawin natin, we're leaving a lot of people off the hook. Ayaw ko muna puntahan ang claim na NPA sila. Ako naman, ever since, I don't want to fight communism with red tagging. Dahil hindi mo naman masya-shame out of an ideology ang isang tao. I would like to fight communism through discourse. At gumawa tayo ng episode on why socialism and communism is not a good ideology dito sa channel na ito. Mamaya, I'll show you a link to this video. Ang gusto kong gawin is I would like to ponder about this incident as a parent. Dahil kung ako ang tatay ng isa sa mga napatay na ito, sorry, pero kakasuhan ko or at least papaimbestigahan ko ang teacher or even ang school ng anak ko. At ang dahilan kung bakit ko ito gagawin ay bakit nila linagay ang anak ko sa isang posisyon na kailangan niyang mag-research sa isang delikadong lugar. Lalo na kung sa UP Diliman siya nag-aaral. Actually, ang unang isipin ko paano nakaabot ng Negros ang anak ko? And notice that I'm giving all the benefit of the doubt sa mga nag-claim na Alyssa is really there in Negros for research. Hindi ko sinasabing kasinungalingan na nagre-research si Alyssa sa Negros. In fact, sinasabi ko na kung ako ang parents ni Alyssa at kung totoo na nagre-research nga siya doon, talagang magagalit ako at kakasuhan ko ang school at ang teacher niya. Dahil kung ako ang magulang niya, sa isip ko, may teacher talaga na kailangang managot or yung school man lang. Dahil kung walang magiging accountable na teacher o school sa incident na ito, mauulit at mauulit ang bagay na ito. Di ba kung maalala nyo, nung may nagpakamatay sa UST na student dahil sa grades, all eyes were in UST. Kahit ang Kabataan Party List, they held UST accountable sa incident na yon. And one could say na pagdating sa pagpapakamatay, yung student ang accountable sa sarili niyang actions, hindi yung school or ang teacher. Pero hindi ito ang sentimiento ng mga aktivista noon. Gusto nilang panagutin ang UST, maging ang teacher na nagbagsak sa kanya. Bakit dito sa incident na ito, kung saan may mga estudyanteng napatay at ang claim ay they were doing research, bakit ino-off the hook or ino-off limits sisihin ang school? Okay, let's say pinayagan si Alyssa ng school mag-research, but only if they get the necessary permits from the local government. Dahil syempre, ang mga hotspots na ito, I'm pretty sure na need ng LGU permits.
kung magko-conduct sila ng research dito. So kung nabigyan sila ng necessary permits, doon lang ang time na imove ko ang investigation sa local government na nagbigay ng permit sa kanya. And I may be naive, baka nga na brainwash ng NPA itong mga batang ito ng UP. May nakausap akong former UP student noon. Nung time daw nila, kinuwento niya ang step by step kung paano na maaring ma-recruit ang mga anak natin into joining the NPA. Nagsisimula daw ito sa mga frat, tsaka sa mga suro, then sa mga student bodies, until sa pagsali-sali sa mga rallies, hanggang sa may susundo sa iyo para sumama sa mga night meetings. Hindi ko alam kung totoo pa rin yan hanggang ngayon. Kaya nga kung parent ka, the only way na matigil ito ay gawing accountable ang school. At sigurado ko kung magulang ka at nakita mong may suspicious stranger sa labas ng gate mo na kumakausap sa anak mong 18 years old o kahit 19 years old, sigurado kung papalayasin mo. Kung may nakita kang stranger, baka maglabas ka pa ng baril. What makes it any different kung ang suspicious stranger na gustong mag-recruit sa anak mo ay nasa premises ng school? And hindi ko din-discount ang possibility na baka nga rob out ito ng mga militar. That's still in the realm of the possibility. Pero again, kung bakit napunta sa Negros ang anak kong nag-aaral sa UP Diliman, kailangan managot ng school dito. Yun lang po. As usual dito sa Sentinel, nais nating magbigay ng take na hindi mo madidinig o mababasa sa mainstream media at maging sa madalas mong tambayan sa internet. If you're getting value from this video, hit that subscribe button down below. And as promised, ito yung video tungkol sa kung bakit mali ang socialism at communism.